kasi na maraming senior citizen na mga sakit nila lumalala din because of yung pang-araw-araw na parang buwisit sa buhay, stress. Minsan may isang senior citizen pumunta sa clinic. Ang problema niya, yung sakit niya lumalala, hindi naman dahil sa pabaya siya. Kung hindi, yung mga anak na pasaway, apo na pasaway. So, pag ginamot, hingi ng hingi. Siguro, may narinig pa nga ako na ninakawan ng anak yung nanay niya na lola dahil nagda-drugs. At yung pinundar na mga alahas at yung pinamana pa ng nanay sa nanay ay nawala. So, itong mga bagay na to ay dagdag sa problema. Kaya ang blood sugar, maski na hindi na kumakain ng pinagbabawal, mataas pa rin ang blood sugar. Ang blood pressure, hindi mo makontrol, maski 2-3 gamot. So, doon mo makikita, Maru, na hindi lang gamot ang kailangan din ng pasyente. Kailangan yung pang-relax. Lahat. Totality. When we talk about wellness, mahalagang pag-usapan ganito. Pag tinanong ka, kumusta pakiramdam mo? Ang tao palagi siya sabi, ayos lang, okay lang. Subjective, base sa akala niya. Pero, di ba mas maganda siguro, Maru, kung may isang paraan para malaman kung balang araw magkakaroon ka ng diabetes? Ay, talaga? O kaya, ano yun? Hindi, manghuhula. Di ba? Maganda yan, di ba? Alam mo ba, ikaw nakikinig ngayon, balang araw magkakaroon ka ng hypertension. Pero hindi pa ngayon. Magkaroon ka na ng parang wellness screening. Kasi pag tinitingnan mo ang isang... At saka parang planning na rin, parang health planning. Yes. Parang ano bang ginagawa ngayon ng mga politiko? Survey. Anong purpose ng survey? Para makapagplano na sila sa susunod na taon. So kung yung survey na yan, sinasabi na nakulelat ka, huwag ka nang tumakbo. Parang sinasabi niyang, huwag ka na magsayang ng pera. Ngayon, kung number 1 ka, number 2 ka, may laban. Kung ang health kaya, may survey din. Ano kaya mangyayari sa akin 1 year from now? Mabigyan ako ng warning, di mag-iingat ako. Kaso ang Pilipino, base sa aking experience, hindi nakikinig. Maski na sabihin na, huwag ka nang kumain ng laman loob, baka tumaas ang uric acid mo. Normal lang uric acid ko. Huwag ka nang kumain ng chicharon, baka tumaas cholesterol mo. Normal lang cholesterol ko, nagpa-check ako kahapon, normal. Ibig sabihin, habang wala pa yung problema, ayaw nilang iwasan. But I'm sure may mailan-ilan dyan na nakikinig, na interesado. Like halimbawa, nagtayo ako ng isang health and wellness center dito sa may Quezon City. At 2 months na itong nakatayo. So far, natuwa ako dahil may mga pasyente na gustong-gusto nila yung ginagawa namin mga screening test. Halimbawa, may screening. So may pamamaraan para malaman mo kung anong pwede mong maging sakit? Halimbawa, yung heart ng isang tao. Hindi naman makikita ng doktor yung function ng heart mo. So makikita niya yung electrical stimulation yan, yung pagbomba. Kaya may mga ECG, gano'n. Mga ECG. Then, meron mga screening test, non-invasive walang mga tusok, walang blood extraction, na malalaman mo ngayon kung yung muscle ng heart mahina, malalaman mo ngayon kung yung electricity ng heart mahina, malalaman mo ngayon kung ang kanyang mga valvula ay hindi na nagpo-function ng maayos. So, nabibigyan ka na ng warning. So, ito yung mga halimbawa, cardio screen. Ito yung isang pamaraan ng screening test na ginagawa ko. Other than that, meron kami mga computerized body check analyzer. Malalaman mo yung system ng katawan. Yung 10 sistema ng katawan mula sa cardiovascular, respiratory, nabaga, digestive, yung ating panunaw, reproductive, urinary, lahat yan magkakaroon ka ng idea kung anong humihina para mabigyan ka na kaagad ng babala. At the same time, mag-ingat ka na. Kasi ang problema, pag nandiyan na yung sakit, saka nating bibigyan ng pansin, minsan huli na eh. Halimbawa, breast cancer. By the time na dinala ng isang babae, ang sarili niya sa isang doktor, at sasabihin, may nakapako kasi laki ng tennis ball. Pag tinignan mo yung kadalasan stage 2, stage 3 na eh. At bakit lumaki ng gano'n ang hindi nalaman, di ba? Kasi nung maliit pa lang, yung kasing laki pa lang ng sago, takot ako malaman eh. Takot ako, yung pala, pag nung time na yun... baka matunaw rin naman. Yung iba, yun ang isip. Pero alam mo, mali yun eh. Kasi kung yung time na sago pa lang yan, ang tawag doon sa operation lumpectomy, tatanggalin mo lang yung bukol, tapos na. Kaso, pag inintay mo kasing laki na ng tennis ball at medyo umaabot na hanggang kulani, sa may kilikili, usually may kalat na. So, stage 2, 3, pataas na, no?
So, kaya nga advice ko, pag ang isang babae, may napansin kang naiiba sa'yo. Mm-mm. Maski itsura mo, dati kang maganda, pumangit ka, pumunta ka na sa doktor. Pero pag maganda ka naman, at dati ka naman pangit at gumanda ka, ibig sabihin galing ka na sa doktor. so, importante yan, importante. Pero Dok, nabanggit mo kanina yung pwede mong malaman ang mga sakit, magiging sakit mo pa lang. Gaano ka-accurate itong mga machines na ito? 99% accurate. Kasi tinetest ko yan from may sakit at walang sakit. Halimbawa, yung pasyente ko may diabetes na. Sige ma'am, gusto ko itang i-screen, tingnan lang natin kung kumusta yung pangatawan mo. Lalabas doon. Very bad endocrine system. Endocrine yan yung may kinalaman sa hormones, diabetes, thyroid problem, menopausal. So, it's so may accurate. Percentage na inilalagay? May percentage. So, nakalagay doon, tapos i-correlate mo ngayon yung screening test na ginawa doon sa mismong actual na nararamdaman ng pasyente. Most of the time, sa very high accuracy nitong test na to, sinasabi ko na sa pasyente, mag-ingat ka na kasi mataas itong endocrine. Most probably, pag kumain ka pa ng kumain na maraming matatamis, pag nagpa-examine ka ng sugar, tataas ang sugar mo. So, nagkakaroon na sila ng awareness. So, sa ganung paraan, naiwasan na natin yung tsansa na magkaroon siya ng full-blown diabetes. So, bibigyan natin ng mga advice kung ano mga dapat kainin, anong dapat iwasan. And one more thing, would you believe na maraming mga daing ang tao na halimbawa masakit ang ulo, na inom ka ng mga pain reliever, pero pabalik-balik, sinasabi ng doktor, migraine yan. Pero may mga pasyente na sa isang screening test na tinatawag naming allergic reaction test, malalaman mo naman kung anong pagkain ang hindi pwedeng kainin na nagbibigay ng sakit. So ang allergy hindi lang lumalabas sa balat. Tama. Oo, lumalabas din sa pananakit ng ulo. Tama. Kasi ang common na alam natin, di ba, pag nag-allergic reaction, nangangati, nagpapantal, di ba? Kaya hindi makahinga. Hindi makahinga. Yan yung pangkaraniwan. Pero hindi nila alam na pwede pala na sumasakit ang ulo, pwede palang kada buwan ay nagkakaroon ng severe dysmenorrhea because of the regular food intake na hindi nila alam. So, nakikita yun dun sa machine? Makikita at nakalagay pa kung ano yung bawal kainin. Specific. Like for example, Maru, itong test mo, hindi ka pwedeng kumain pala ng egg. Hindi ka pwedeng kumain ng mayonnaise. Hindi ka pwedeng, nakalagay. At nakalagay kung ilan ng percentage o yung taas na mas malaking possibility na pag kinain mo, magkaroon ka agad ng pangangati ng katawan or pagsakit ng ulo, minsan nahihilo, allergic reaction din. Hika is also an allergic reaction. So, may tao na maingat na, hindi na sila na-expose sa sigarilyo, sa usok, pero palagi silang hinihika. At yung pala may pagkain na bawal. Minsan, magugulat ka na nakalagay doon. Yung akala natin pwede, even sa prutas, may allergic reaction. So, with this type of mga technology, prevention ang habol natin. Hindi yung, nangangati ka, inumin mo tong pangkate. O masakit ulo, inumin mo tong sasakit ng ulo. Hindi ganun dapat ang approach. Kasi kagaya nung yesterday. Kasi parang mga quick remedies lang to. Tapos uulit-ulit yung problema mo. Ay, isang magandang halimbawa na lang ganito. Baka may nakikinig sa atin na senior citizen. Na dati, kumakain naman siya ng lahat ng kinakain pero wala naman siyang allergy. Pero ngayon, bakit yung dati niyang kinakain, nagkakaroon siya ng allergic reaction? Di ba magandang tanong yun? Bakit? Number 1, edad. Number 2, yung immunity ng tao humihina. So instead na gamutin mo yung allergic reaction by giving anti-allergy or antihistamine, bakit hindi natin i-boost yung immune system? At baka ito maging solusyon. At yun ang talagang solusyon. Kasi yung antihistamine, magiging paulit-ulit na lang yan na iinumin niya. Quick fix lang. Hanggang later on, magiging kailangan taasan mo yung milligrams. Hanggang later on, hindi na effective, palitan mo na ng mga ibang klaseng gamot. So, di ba mas maganda kung aayusin natin yung tao kaysa ayusin natin yung sakit? That is the approach na gusto kong gawin. At ever since, nung tinayo ko yung clinic ko, yan ang approach ko eh. Ito ba yung life extension? Yung life extension medical center at PACO, talagang ang main goal ko is to treat patient by, number 1, educating them. Number 2, pag binigyan mo sila ng tamang education, bibigyan mo sila ng options. Hindi yung yan lang. Inumin mo yan kung ayaw mo, wala nang iba. O kaya, opera lang, wala nang iba. Kailangan may options. Unang-una, titingnan mo rin kung ano yung mga options based sa capacity ng pasyente. Maraming doktor na sasabihin na,
magpa-chemotherapy ka. Magkano? 30,000, 40,000 per session. Paano naman kung ang income ng tao ay 5,000 a month lang? So, i-consider mo, pag sinabing, hindi ko na kaya yan ano yung ibang options? So, it's either ito, A, B, C, D. Bibigyan mo ng options.